Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. Alam mo, karunungan ay sobrang praktikal. Kaya marapat lang na i-apply natin ito sa pang-araw-araw na buhay at hindi lang basta pag-aralan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang nakatago sa isip, kundi ito ay dapat nakikita sa ating mga desisyon. Ang godly wisdom ay hindi lang kaalaman, kundi kakayahang i-apply ang katotohanan na iyon sa totoong sitwasyon ng buhay. Ito yung uri ng karunungan na ginagamit natin kapag kailangang mamili sa tama o mali. Mamimili sa totoo o peke. Mamimili sa sinabi ng Diyos o sa sinabi ni Taning. Alam nyo, maraming tao, minsan sinisip nila, kasi ito yung pakiramdam ko, ito yung sumasagi sa isip ko. Ito mga negative thoughts na ito. Kung may wisdom ka at ina-apply mo yon, ang lagi mong tatanungin sa sarili mo, ito bang naririnig ko mga idea na ito galing sa Diyos o hindi? Kung ang Panginoong Hesus ba sasabihin niya ito o hindi? Kung hindi, ang ibig sabihin niyan, susunod ka sa Panginoon. At kapag sumunod ka sa Panginoon at yun ang pinakinggan mo, yun ang wisdom. Yun yung pag-apply sa iyong buhay. Ang taong may unshakable wisdom ay hindi lang marunong magsalita ng tama, kundi marunong ding mabuhay ng tama. Tandaan natin yan, ulitin natin. Ang wisdom ay hindi lang marunong magsalita ng tama, kundi marunong ding mabuhay ng tama. Hindi puro salita na dapat ganito gawin mo, dapat ganito gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung tama. No, kailangan mo ding isabuhay yan. So tingnan natin kung paano in-apply ni Haring Solomon ang wisdom na binigay sa kanya ng Diyos. Basahin natin. 1 Kings 3:16-27. May dalawang babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila, "Mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay. Pagkalipas ng 3 araw, siya naman ang nanganak. Kaming dalawa lang ang nasa bahay at wala nang iba. Isang gabi, nahigaan niya ang kanyang anak at namatay ito. Na maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan nang bumangon ako para pasusuhin ng anak ko, nakita kong patay na ito. At nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak. Sumagot ang isang babae, "Hindi totoo yan. Akin ang buhay na sanggol at sayo ang patay." Pero sinabi ng unang babae, "Hindi totoo yan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay." Kaya nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, "Ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ng buhay na sanggol at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol." Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada at nang dalan siya ng espada, inutos niya hatiin ang buhay na sanggol at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, "Maawa po kayo, mahal na hari. Huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay nyo na lang po siya sa babaeng yan." Pero sinabi ng isang babae, "Hatiin nyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya." Pagkatapos sinabi ng hari, "Huwag hatiin ng buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin dahil siya ang tunay na ina." Alam mo, ang kwentong ito ay isa sa mga pinakasikat na ebidensya ng wisdom ni Solomon. At ito rin ang isang halimbawa kung paano ginagamit ang wisdom sa totoong buhay. Dalawang babae na may maruming reputasyon ang lumapit sa hari para humingi ng hustisya. Kaya lang, walang testigo, walang ebidensya, walang DNA test na magpapatunay. Ang hirap mag-decide kapag ganito. Humanly speaking, imposible itong lutasin. Pero dito lumitaw ang divine wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. Alam niya na ang tunay na ina ay pipiliin ang buhay na anak kahit mawala ito sa kanya. Ang ibig sabihin ay ina-apply ni Solomon ng wisdom sa totoong buhay. Ang wisdom ay parang flashlight sa gitna ng dilim. Kahit maliit lamang ang ilaw nito, sapat na ito para makita mo kung saan ka dapat tatapak. Hindi mo kailangan makita ang buong kahabaan ng kalsada. Kailangan mo lang makita ang next step. At yan ang binibigay ni Lord. Direksyon sa bawat hakbang. Minsan kasi gusto natin ng blueprint ng buong buhay natin. Lord, pakita mo na lahat-lahat.
Saan ako mapupunta? Sino mapapangasawa ko? Ano mangyayari sa susunod? Pero ang sagot ni Lord, hindi. Bibigyan kita ng tamang liwanag para sa isang hakbang. Kasi doon mo ako matututunan pagkatiwalaan. Halimbawa, pagising mo sa umaga, malinaw na nais ng Diyos na unahin mo siya. Niliwanag niya yung tayo at sa akin. Nais ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso. Ang ibig sabihin, bibigyan mo siya ng time, kakausapin mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, bigay mo sa akin. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? Ano ba talaga kalooban mo? Ang daming tao naririnig ko na palaging sinasabi, ay gusto kong masunod ang kalooban ng Diyos, kaya lang hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Ngayon, ito yung problema. Paano ibibigay ng Diyos sa iyo yung mga susunod na revelation, yung mga susunod na kalooban niya, kung itong unang-unang basic na sinasabi niya sa iyo na gawin mo, unahin mo siya, hindi mo ginagawa. Paano siya magre-reveal sa iyo? Minsan gusto nating malaman agad kung anong direksyon ng buhay natin, pero ang sabi ni Lord, anak, mag-umpisa ka muna sa akin. Alam mo, kapag sinimulan mo ang araw mo sa conversation time mo sa Kanya, binibigay na niya agad yung unang liwanag, yung unang step para sa susunod mong direksyon. Bibigyan ka din niya ng peace, bibigyan ka niya ng clarity, bibigyan ka niya ng tamang perspective sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Kaya nga, di ba, yun yung sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Pansinin mo, sabi, lamp for my feet, hindi floodlight para sa buong kalsada. Ang ibig sabihin, binibigyan ka ng maliliit na liwanag na hahakbangan mo step by step. Ang ibig sabihin, ay ang pag-apply ng wisdom ay hindi lang tungkol sa malalaking desisyon, kundi sa pang-araw-araw na obedience. Yung manahimik ka kahit may gusto kang patunayan, kasi alam mong hindi lahat ng laban ay kailangan mong sagutin at patulan. Yan ang wisdom. Maraming tao, lahat na lang ng bagay gustong may patunayan siya. Gustong makipaglaban. Kaibigan, hindi yan ang wisdom. Maraming tao, lahat papatulan. Kaibigan, may mga laban na hindi dapat labanan. Ang kailangan mo ay matunang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang wisdom. Yung maghintay sa timing ni Lord kahit mukhang nauuna na ang iba, yan ang wisdom. Yung magbigay kahit kapos ka kasi alam mo si Lord ang tunay na provider, yan ay wisdom. Yung ngumiti ka kahit may mabigat sa kalooban mo kasi alam mo may pag-asa sa Diyos, yan ay wisdom. Yung magpasalamat kahit hindi pa dumarating yung sagot kasi alam mo faithful ang Diyos, yan ay wisdom. Ina-apply mo. Yung magbasa ng salita ng Diyos kahit hindi mo feel kasi alam mo ang faith ay lumalago sa pakikinig. Yan ay wisdom. Yung maging totoo kasi kahit mas madaling magkunwari o mas madaling magsinungaling kasi alam mo na ang wisdom nagtuturo na magkaroon ka ng integridad. Yung magpatawad ulit kahit wala kang naririnig na sorry, yan ay wisdom. Yung manatiling matatag kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Yan ay wisdom. Yan ang unshakable wisdom, kaibigan. Tandaan mo ito. Ang bawat maliliit na hakbang ng pagsunod ay malaking hakbang naman ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa direksyon ng Diyos sa iyo, ito ay wisdom. At sa dulo ng bawat hakbang na yan, grabe, hindi mo namamalayan, nakarating ka na sa bawat istasyon ng pagbabago at tagumpay para sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ano ibig ko sabihin? Yung tipong pag binalikan mo ng tingin ang nakaraan, tapos tinignan mo ang sarili mo ngayon, marirealize mo na tama pala yung pagpili mo ng daan na pinapagawa ng Diyos. At doon mo makikita na ang wisdom ng pagsunod sa tama na direksyon ng Diyos ay perfect. Perfect will. Ako kapag tinitignan ko yung buhay ko dati, hindi ko maiwasang magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa lahat ng wisdom na binigay mo sa akin. Step by step, unti-unti. Pero tama ang lahat ng ito. Hindi ako magbabago kundi dahil sa gabay mo. Salamat, ang buhay ko dati na walang silbi, ngayon nagagamit mo para makaabot sa mga naliligaw at makapagpalakas sa mga nanghihina. Salamat po sapagkat ako ay naging kasangkapan mo. Hindi po ako karapat-dapat, pero pinili mo po ako. Salamat po. Alam mo, si Haring Jehoshaphat ay hari ng Judah. Isang mabuting hari na may takot sa Diyos.
Isang araw dumating sa kanya ang balita na isang napakalaking hukbo na 3 bansa, Moabites, Ammonites at Meunites, sabay-sabay na paparating para salakayin yung kanyang kaharian. 3 kalaban versus isang maliit na hukbo. Grabe, imposible silang manalo dito. Alam mo, pag ganito sitwasyon, natural na reaksyon ng isang hari, alam mo, maghanda ng mga sundalo, maghanda ng armas, mag-strategize. Tama ba? Pero iba si Jehoshaphat. Ang unang ginawa niya ay hindi magplano, kundi magdasal. Yun ang wisdom. Sabi sa 2 Chronicles 20:3-4, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Ibig sabihin, imbis na magpanik, humingi siya ng patnubay sa Diyos at nanawagan ng panalangin at pag-aayuno sa buong bansa. Yun ang wisdom. Lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, sama-samang lumuhod sa templo para humingi ng tulong sa Diyos. Yun yung wisdom. Minsan, yung panalangin, last resort. Yung tipong dapang-dapa ka na. Yung tipong nagawa mo na lahat ng diskarte na gusto mong gawin. And then sasabihin mo, teka, magdasal kaya ako? Humingi kaya ako ng tulong sa Diyos? Kasi parang wala nang pag-asa eh. Kaibigan, hindi ganun. Ang unang step ng wisdom ay panalangin. At sa harap ng buong sambahayan, nanalangin si Jehoshaphat. Sabi niya, ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Grabe no? Ito ang puso ng unshakable wisdom. Marunong umamin na hindi niya kaya at wala siyang magagawa. At magtitiwala lang sila sa Diyos kahit hindi nila alam ang susunod na hakbang. Kaibigan, hindi siya umasa sa sarili niyang katalinuhan o diskarte. Ginawa niya ang sinasabi sa Proverbs 3:5-6. Basahin natin ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yan ang eksaktong ginawa ni Jehoshaphat. Hindi siya nag-lean sa sariling understanding. Hindi siya umasa sa sariling lakas, kundi buong puso siyang nagtiwala sa Diyos. At dahil doon, tinuwid ni Lord ang daan niya sa paraang hindi niya inaasahan. Ano nangyari? Habang nananalangin sila, nagsalita ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Jahaziel na isang Levita. Sabi niya sa verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinakatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Grabe, ang instruction ng Diyos ay simple lang pero nakakagulat. Huwag ka matakot. Hindi mo kailangan lumaban. Ako lalaban para sa iyo. Yun yung sabi niya kay Jehoshaphat. Kung tayo yun, baka magtanong tayo, Lord, sigurado ka ba? 3 bansa yung kalaban. Pero si Jehoshaphat hindi nagtanong. Sumunod agad. Ano tawag doon? Wisdom. Ina-apply. Every time na sumusunod tayo, kahit hindi natin maintindihan ang tawag doon, ay wisdom. Kinabukasan, tinipon ni Jehoshaphat ang kanyang mga sundalo. Pero alam mo kung sino ang inilagay niya sa unahan ng kanyang army? Hindi mga mandirigma, kundi mga mang-aawit. Grabe, mga choir. Sabi sa verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Grabe, battle formation ito. Pero sa unahan, ano nandun? Choir. Hindi sila humawak ng espada, kundi mga instrument ng pang-awit. At habang umaawit sila, ano nangyari? Verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Ammonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Idom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Habang nagpupuri sila Jehoshaphat, nagkagulo ang mga kaaway. Sila naman ang naglaban-laban. Walang sugat
ang Juda. Wala ni isa man sa kanila nasaktan. Walang espada ang ginamit. Anong ginawa nila? Nag-worship. Kaibigan, baka ang sinasabi ngayon sa'yo ni Lord, sa pinagdadaanan mo, mag-worship ka. Matuto kang kumanta sa akin. Matuto kang magpuri sa akin. Matuto mong i-align yung buhay mo sa akin. Alam mo, pagdating nila Jehoshaphat sa lugar ng labanan, sabi ng Bible, lahat ng kalaban patay na. Walang nawalang buhay sa kampo ni Jehoshaphat at sa halip napakaraming patay na kaaway. At pa yung amazing, naiwan ng mga kaaway nila yung mga yaman, yung mga kayamanan na dala nila. 3 araw nilang pinulot ang mga kayamanang hindi naman nila pinagpaguran. Wala na, kasi patay na yung mga kalaban. Kapatid, minsan ganun din ang karunungan ng Diyos. Ang wisdom ni Lord ay hindi palaging logical, pero laging mai-stretch yung ating faith. Sasabihin niya, magpatawad ka at iisipin mo, Lord, baka abusuhin ako. Pero sa dulo, makikita mo na ang kapayapaan, mas mahalaga kaysa pride. Sasabihin niya, magtiwala ka muna, wag mo madaliin. Lord, baka mawala ang opportunity. Pero sa dulo, makikita mo na ang planong galing sa Diyos, hindi kailanman nagkakamali. Kaibigan, ito yung totoo. Hindi nanalo si Jehoshaphat sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kundi nanalo siya sa pamamagitan ng pagtitiwala. Kaya kaibigan, baka mamaya, kaya may problema, kaya hanggang ngayon hindi mo ma-overcome kung ano yung dapat mong i-overcome kasi nakikipaglaban ka sa sarili mo. Kaibigan, mananalo ka sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya nagtagumpay dahil sa talino o strategy nila, kundi dahil sa pagsunod at pananampalataya sa Diyos at sa kanyang sinabi. Ito ang unshakable wisdom. Isinasabuhay araw-araw. Baka ngayon ikaw din ay parang si Jehoshaphat, may kalaban ka rin. Hindi nga lang hukbo ng sundalo, kundi problema, takot, sakit o krisis. At tulad ni Jehoshaphat, baka sinasabi mo rin, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaibigan, gusto kong ipaalala sa iyo, you don't have to know the plan. You just need to know the planner. Kilalanin mo ang Panginoong Hesus at patuloy na tumingin sa Kanya. At makikita mo kung paano siya kikilos sa mga paraan na hindi mo kayang isipin. Minsan nga, hindi mo na kailangan makipaglaban. Sasabihin niya lang sa'yo, ako na bahala dyan. Ako lalaban para sa'yo. Ang gusto ko lang, magtiwala ka sa akin at gawin mo kung anong pinapagawa ko sa iyo.